Dahil sa ibang lugar, ang nakita ko doon sa administration, Caloocan, may Taguig, may Las Piñas, so maraming salamat sa kapwa kong kader, ako yung school time lang naman. Ako po dito sa ating mga conveners, ang ating pong legal advisor. Salamat po. Vice President, dagat lamang, maliwanag pa, hindi ho makita. Hindi rin din tayo makapag-play ng mga clips para po sa birthday celebration ni Tatay Digong. Kaya mamaya po natin, so antabayanan po natin yan. Ang gagawin po natin ngayon ay question and answer. Okay, forum po tayo. Okay po, so sa ating mga vloggers, particularly, mga gusto kahit sa ating audience, kung ano yung mga gusto nyo itanong, andito po yung ating mga conveners para po sa kaliwanagan. Okay, so wag pong mahiya. Magtanong po kayo, magtanong po. So, sige po, sino po ang may lakas na loob na magtanong? Wala naman pong mangyayari sa inyo. Sasagutin lang yung tanong ninyo kung ano. Sino po? Ay yung mga basta magtanong lang. Wala po ba? Nagkakahiyaan? O kailangan siguro ng Alfonso muna para ano? Sige po, magtanong. Mas mainam po kung direct direct sa ating mga conveners, baka mamaya ang matanong po ninyo sina Director George Regalado, siyempre, although alam nila, naiintindihan ko ano yung pinaglalaban natin, mas mainam po, mga conveners po ang matanong po natin. Ano po? Sige po, sino ho ang interesado? Hindi ko kayo makukulong kung humihinga. Ang kanilang corruption na malay-maleta na ninanakaw nila sa kawalang bayan, yan lang po ang gusto nilang ipagtakip. Kaya ang impeachment po na ginagawa ngayon, makikita nyo, kumukuha pa sila ng ebidensya. Sila pa ang humihingi ng ebidensya kay Vice President. Hindi pa po ba kung sila ang hukom, dapat hawak na nila ang mga ebidensya nila? Ngayon pa lang sila naghahanap. Ibig sabihin, wala pong silang hinahawakan na mataas na ebidensya para i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At kami po ay titindig at tatayo, ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Hindi po kami magpapahinga. Tuloy-tuloy po kami sa asama at pakikibaka para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan, ng ating kaapu-apuhan. Ipinaglalaban dito ay hindi ang isang tao lamang, kung hindi ang pinaglalaban dito ang kinabukasan ng inang bayan. Kaya po tayo lahat, mga kapwa ko Pilipino, at dito sa lungsod ng Pasay, lumaban tayo, manindigan tayo, tindigan natin ang laban natin para sa ating kinabukasan. Maraming pong salamat. Ayan. Sorry, dapat ayoko sana sabihin to, pero kung titignan mo po yung mga gustong magpa-impeach sa VP Sara, kay VP Inday Sara, mana-mana po sa ating presidente, bangag din po Tingnan nyo po yung isa humawak ng piatos, ngiwi. Yung katabi po nung ngiwi, sumasayaw sa bilibid. For God's sake, sabi nila huwag gamitin ang pangalan ng Diyos. Pero tingnan nyo naman, alam nyo, nakakalungkot yung mga kumakampi sa mga gusto ng impeachment, dalawa lang po yan Either may mga illegal na gawain o kaya mga bangag. Lahat naman po ng galit kay Tatay Digong, mga nasagasaan po niya yan. Sa illegal na droga, illegal na gawain, sa mga ganid na gusto magbulsa ng mga bulsa
tingnan niyo po si Ridon. Galit na galit ng gagaliite. Yung kamukha po ni Mr. Bean. Galit, ano po ni Coke? Yan, sabi po ni Sir Bong, kamukha ni Coke. Galiiting galaite. Bakit po? Lakwatsyador po yan kasi. Nung nilagay po ni Tatay Digong, ng dating presidente natin, wala pong ginawa kundi bang lakwatsa. Kaya po, gigil na gigil. Sino po ba mga gusto mag-impeach kay BP? Mga oligarkiya na gustong mahawakan ang politiko. Mga simbahan, mga reliyoso daw. Pero asahan mo, kampi sa komunista. Pilipinas. Huwag po nating daanin sa usaping politika. Daanin po natin sa pagiging po ginawa sa dating presidente, pinakidnap. Matanda na, may sakit na. Yan po yung mga galit sa mga BP. Gumagante dahil nasagasaan po ng tatay niya. At mga komunista, inuulit ko mga komunista. Mga madre po, pero damit madre lang po, mga pari po. Yung pare, adik dati, ngayon galit na galit din sa presidente. Tingnan niyo naman po yung mga background. Tingnan po natin yung mga gusto magpa-impeach sa BP. Sa kayo nakakita na ang gusto magpa-impeach sa BP, sumasayaw sa bilibid. Nakikipag-negotiate sa mga big-time drug lords. Nasaan po yung utak natin? Lahat po tayo nakapag-aral. Minsan nga po yung elementaryo, mas magaling pa sa mga nakakatanda eh. Pilipino po tayo lahat, dapat nga po hindi tayo nag-aaway-away. Kaya hindi po tayo umuunlad. Kasi pagdating po sa politika, may kinikilingan po tayo kahit baluktot. Kahit kurap, kinakampihan natin. Mapa national, mapa LGU, kurap. Napakakurap po na. Sana po sa 2028, magising po tayo. Huwag po nating isipin dahil nakikinabang tayo, kaya din tayo sa kurap. Tandaan po natin, lahat po tayo mamatay. Ngayon pa lang po, pumuntos na tayo sa Diyos. Ngayon pa lang po, pumuntos tayo. Pumuntos na po tayo, nagkakagera na nga po tayo, impeachment pa rin kayo. Sa kailangan ng gobyerno, lahat po ng gobyerno sa Asia, ang pinag-uusapan, gera. Nang po siya, yung mga kongreso, impeachment pa rin. Nagkangiwiwingi ka na, ngiwing na, impeachment pa din. Sus Mariosep naman. Meron pag isang vlogger dyan, yung malaki tenga. Gusto daw makapagdebate sa BP. Sus Mariosep, papatulang ka ba ng BP yung kailangan ng tenga mo? Bangag yun. Alam nyo, yung mga gustong makapagdebate sa BP, kahit po yung mga nakaupo dito, kay ma'am, lahat po, katotohanan, at may Diyos, lagi po sinasabi ng BP, Diyos at bayan, hindi po tayo maliligaw. Maraming salamat. Maraming salamat, Kaon. Ano po? Karagdagan lang po, no? Natanong po ng ating kasama na ang sama-sara tayo sa lungsod ng Pasay. Ito po ay inayahandog po naming mga Pasayenyo para sa Pilipinas. Alam nyo, kanina natanong mo, Brad, na ano ang gagawin namin? Sisiguraduhin po namin, nagigisingin po namin ang puso ng Pasayenyo para tumayo at lumaban para sa katwiran at katotohanan. Hindi po pwedeng tanggalin ng 254 elected congressman, 64 party list at 24 senator ang isang inilect o inialal ng taong bayan na may botong 32,200,000. Hindi po pwede yan. Para saan pa ang COMELEC? Bukod siya yung nagdadaya, para saan pa ang eleksyon? Asaan ang democratic process sa ating bayan? Kaya kami po sa lungsod ng Pasay, gusto po namin iparating sa bawat sulok ng aming barangay. Ipinaparating po namin sa aming representative. Dapat ang boses ng Pasayenyo ang tanungin mo bago ka pumirma. Kailangan tanungin mo ang mga Pasayenyong naghalal sa'yo
sa House of Representatives. Kaya ka nga namin tinawag representante. Hindi pwedeng